the presentation will go as follows. No? So, tingnan natin kung ano mga nangyari last time. Tapos, formally, introduce ko na kayo, what is GIS ba? So, you may, siguro may idea na kayo, naririnig nyo na talaga yung term na GIS. So, tingnan lang natin yung ibang mga definitions ng mga taong nag-develop nito. So, and what is meant for, kumbaga. Then, some applications, sample GIS datasets, tapos, sana makapag-hands-on tayo. Sana as much as possible, kahit konti lang yung computers natin, ma-experience ang lahat kung paano. So, flashback. Tingnan, last time we did nag-lecture si Engineer Rebellion, Frank Dino Torres, dun sa concepts about GPS, tapos nagkaroon tayo ng hands-on activity. Dito lang sa labas. So, what we, mga nakuha nating relevant data is yung coordinates ng points, which is mga latlong, waypoint yung saan ba tayo dumaan na track natin kung yung area na dinaanan natin, pag-estimate ng area. So, ito yung site natin. So, andito tayo ngayon. This is our office. So, ito yung bahay ng alumni, which is just katabi lang. So, ito yung paikot-ikot tayo dyan. Kumuha tayo ng mga readings using our GPS receivers. So, ano ba yung GIS? What is GIS? So, itong definition na ito, kinuha ko dun sa S3, one of the major developers ng ArcGIS software. GIS softwares, which is ArcGIS. So, it's a technological tool for comprehending geography. Geography meaning yan yung mga mabubundok na binabanggit ni Ma'am Jackie, di ba? Lugar na yan. And making intelligent decisions. Let's say, nagpaplano tayong pumunta sa isang lugar. So, at least kung nakikita natin sa mga applications tulad ng Google Earth, yung mga lugar na pwede natin puntahan, na hindi pa na pala natin napupuntahan before. So, might as well, parang nagkakaroon na tayo ng idea na ganito pala kalayo or ganito yung topography ng place. So, dinipine niya yung GIS as pwedeng gamitin. Hindi lang sa ilang, parang marami siyang pwedeng paggamitan. So, meaning community-based design and planning, especially sa mga LGUs. So, kailangan nila yung gamit na gamit yan sa tax mapping. Yeah. Unang-una kasi pag mamapa ng mga cadastral data natin. So, ngayon kasi sa GIS platform, the GIS environment na siya nakalagay. So, economic development, usually mga, doon sila nag-a-analyze. Smart growth, improving quality of life. So, interconnected, mga uses. Better communities, livable communities, services, urban planning, brownfields development, green development. So, ito pala, itong definition na to, so, ito, kinuhin ko lang to. So, ako yung nag-formulate lang itong definition na to, galing sa iba't ibang mga. So, it organizes graphic data. So, the person or group of people, so, parang nag-evolve lang sa tatlo eh. So, may mga tao, and then meron kang mapa, and then you have a project. So, that project, for example, yung mga planning projects, yung mga taxation, valuation, yan. Saka yung pag-monitor ng mga especially now yung mga disaster risk reduction. So, importante yung mga mapa, lalo na naka-upload siya online para accessible sa public. So, parang nakita ko umiikot lang siya dito sa itong mga elements na to yung tao, group of people, corporation, and then yung mga mapa kailangan mong tingnan, and then you have a specific use or task na pagagamitan. So, ito, nag-grab ko lang sa isang site. So, para lang makita natin yung mga taong involved na gumagamit ng GIS. So, pag nakita niyo yung matrix, so itong part na to, mataas yung GIS skills, ito mababa, ito. Application skills, mataas.
nandito, meaning mataas yung GIS experts talaga, specialist, GIS analyst, ganyan. Magaling na sila sa sa computer, alam pa nila yung concept kung saan ginagamit. Unlike, kumbaga tayo, as valuers, mga ganyan, parang hindi naman natin kailangang ma-reach yung ganitong status. At least, alam natin kung saan i-apply, o kahit mababa yung GIS skills natin, parang andito tayo, yung mga managers, tayo yung mga magmamando dun sa mga tao natin, who eventually is magiging mga ganito, sila yung gagawa ng trabaho para sa atin. Sa GIS, kasi mostly, marami yung nagtatrabaho para dito. So, parang it goes hand in hand pero at least tayo, alam natin yung concept, kahit hindi na natin masyadong kabisado yung hindi natin ma-master, hindi tayo maging expert, kumbaga. Pero alam natin